so faithful. Amen? At salamat po, ngayon pong gabing ito, nagkasama-sama na naman po tayo sa pananalangin. It is the 61st day of our prayer. And I believe this is the work of the Holy Spirit na talagang nagkaroon po ng pandemic para po ma-restore po yung prayer life natin. At hindi lang po yun ma-restore, talagang yung spirit of prayer bumaba minsan pa ng malakas sa body of Christ sa kanyang mga anak. Kaya patuloy po tayong mag-enjoy sa pagtanggap natin ng espiritu ng panalangin. Talagang pagka may espiritu ka ng panalangin, talagang mananalangin ka. Hindi ba? Amen? And the blessing of the spirit of prayer in us is that we will get intimate with God. Talagang lalakas ang ating faith. Amen? Kaya po, praise God po, ngayon pong gabi na to, ang Holy Spirit po, minsan pa ang manguna sa atin, sa ating pananalangin, at ang Holy Spirit din po ang ating niluluwalhati na teacher natin, no-honor na teacher natin. Kaya we totally depend on the Holy Spirit. I totally depend on Him in teaching you the Word of God. And I also rely on Him for you to be able to understand the teachings of the words of God. Ngayon po, punta na po tayo yung sa teaching po natin, yung pong fear of God to avoid disobedience. Actually, this is a continuation of our message on blessing. No? Yung obedience is the key to God's blessings. At importante rin po na we have to look at this obedience, kung paano po yung puso natin sa obedience at saka sa disobedience. Sa Ezekiel 36 po, yung iniwan nating verse kahapon, no? Importante pong maintindihan natin ito na I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. So ano po yung new heart at saka new spirit na po na yun na binigay po ng Lord sa atin nung tayo po ay manalig kay Jesus at tayo na born in the Spirit, tayo na nga naging anak ng Diyos. Ang new heart po na yun ay obedient heart. Obedient po yung heart natin sa Panginoong Diyos. Kasi po, napaka-importante na maintindihan natin na yung lahat po na talagang na-born again, meron silang new heart na nag-o-obey kay God. You want, nabuksan yung isip mo, yung puso mo na gusto mo mag-obey kay God. Gusto mo mag-obey sa salita ng Diyos. Di ba? Testimony mo natin lahat yun. Kaya nga ho, yung nagte-testimony, yung nakikita nyo sa video testimony, nagkakaroon ng pagbabago. Kasi nga, because of obedient heart na nilagay ng Panginoon sa atin. So we want, in having an obedient heart, nagiging sensitive na rin tayo ngayon sa disobedience. Ano po? At yun, gusto natin na iwanan yung hindi pagsunod sa Panginoon. At ngayon pong gabi, yun nga, sinishare ko po sa inyo yung obedience, nandun po yung blessings ng God. No? Doon nire-release yung blessing ng Lord sa atin kasi nga, our God is the God of justice, Isaiah 30:18, yung justice ng Panginoon, yung blessing nasa obedience. At yun namang disobedience, mayroon pong curse o discipline. And I don't want to apologize for the word curse kasi it is biblical, no? Sana po walang offended sa atin sa word na curse sa pagdisobey. Kasi kung offended tayo, yung word of God, hindi natin tinitake. Kasi nasa word of God yun. Di ba? So, let us not take lightly disobedience. No po? Kasi yung disobedience ay doon po yung ibig sabihin yung relationship natin kay God, shallow lang, mababaw lang, mahina lang.
yung relationship natin kay God kapag may disobedience, hinahayaan natin ang disobedience sa buhay natin. So, don't take disobedience lightly. It's really a big deal. It's a big deal in our relationship with God. Disobedience are having difficulty to say that it's God who has brought this pandemic. Yes, very possible, no? Kasi sabi niya rito, then the Lord will bring upon you and your descendants extraordinary, great, and prolonged plagues and serious and prolonged sicknesses. Hindi ba yan ang COVID? Serious and prolonged plague, serious and prolonged sicknesses. Sickness, di ba? So, pinropisay na sa atin ng Deuteronomy yan eh, di ba? Kaya nga po, isa po yan sa mga binibigay ng Lord pagka may disobedience. Ano po, kaya nga po ito pong plague nito is a really call for all the people of God to take disobedience seriously. No? At saka yung let's take now obedience to God seriously din. At magkakaroon po ng distinction, no? Tayo sa panahon ito ng prolonged and serious and prolonged sickness, no po? So yun po, sabi ng Lord sa verse 58, babalik ako yung verse 58, if you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name. So, gusto po ng Panginoong Diyos na magkaroon po tayo ng fear of God, no? Fear sa kanyang pangalan. At marami pong hindi naintindihan ng fear of God. At meron nga ang gospel ngayon na kumakalat na they don't want to talk about fear of God, but fear of God is biblical eh. No po? Napakatindi po ng fear of God. Nasa Bible po yan. At ang sabi po na salita ng Panginoon, yun pong fear of God, yun po yung magbibigay ng ano rin sa atin, matinding motivation para i-avoid ang disobedience at anumang evil. Actually po, ito pong fear of God na to, ay ito po yung aking devotion na sinishare every morning. Ano po, sinishare ko po to 11 days na, part 11 na ngayong araw na to. Kaya binigyan na po ako ng matinding revelation ni God. Ito pong mga nakakarang araw, ito pong fear of God. Gusto kong maintindihan ninyo na ang fear of God sa Isaiah 11:2, ito pong Espiritu ng Diyos. No? Dali natin sa Isaiah 11:2. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Talking about Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So yung Spirit of God, ay, Pastor Arot, ang Spirit of God, yan ang Spirit, yan ang fear of the Lord. No? God, the Spirit of God is the fear of the Lord. So yun pong Spirito ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng fear of the Lord o fear of God. Ano po? At ginagawa niya to through convicting us of disobedience, through convicting us of sin. So, sa John 16:8, and when He has come, yung He po na pronoun dun ay ang Holy Spirit. Kasi sinasabi po ni Jesus po dito sa kanyang mga disciples sa John 16 na ipapadala niya ang Holy Spirit, ibibigay niya ang Holy Spirit sa kanila. Sabi ito, when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So yung Holy Spirit po, siya po ang nagdadala ng fear of God in the form of conviction, no? At ito pong conviction na to ay yung tinatawag na guilt o guilt feelings. Alam po ninyo yung guilt, hindi po yun ang ginagawa ng Holy Spirit eh, yung bibigay ng guilt. You will sense guilt of
Yung guilt of feelings, mararamdaman mo. Kasi yung guilt, nakadepende doon sa standard eh. No? Kung ano yung alam mong mali, doon ka magigilty. No? Pero yung Holy Spirit, kahit una, hindi ka guilty sa isang kasalanan. Kasi pagka nasanay ka sa isang kasalanan, hindi ka na magigilty, di ba? Hindi mo na masisense yung, wala ka na sense of guilt yun. Kagaya po nung nagbibisyo ako, wala akong sense of guilt sa sugal, inom, alak. Actually, ini-embrace ko pa po yung worldliness, no? So, wala, hindi tayo magigilty sa bisyo. Pero pagka dumating ang Holy Spirit, iko-convict ka na niya na mali ang paninigarilyo, mali ang pag-iinom, paglalasing, at ang pagsusugal. No? Kaya, convict. No? Yung convict, you will feel something bad feeling. No? Para siyang guilt feeling, pero it's really a feeling inside of you na masama. Ay, hindi tama to. You have the feeling that this is wrong. Hindi ito dapat ginagawa. No? At ang isang resulta, yung nawawalan ka ng peace of mind, nawawalan ka ng joy. No? So, yun ang ginagawa ng Holy Spirit. So, yung Holy Spirit po, binibigyan niya tayo ng fear of the Lord para po ma-avoid po natin ang disobedience. Kasi nga po, gusto tayong pagpalain ni Lord, no? At it is against His justice kung nagkakasala tayo, tapos pagpapalain pa niya tayo. No? Although, yun, mercy and grace yun sa New Testament. No? Pero, that's against the justice of God. Ganun lang ka-powerful yung blood of Jesus, pero darating yung point na didisiplinahin din tayo ni Lord, no? At mabibidhold yung blessings kapag we keep on disobeying God. So, to avoid disobedience, talaga, kailangan natin i-welcome yung work ng Holy Spirit na fear of the Lord. Na magkakaroon tayo ng deep respect for God, and yung feelings din ng Diyos, inaalala natin na nasasaktan natin siya, no? At saka yung fear of the Lord is all about you really fear na magagalit ang Panginoon at mawi-withhold din ang blessings niya, no po? So, yung motivation kasi yung fear matindi para hindi ka mag-violate ng mga rules, di ba? Like sa pagmamaneho. Sa pagmamaneho ko, so ilang beses na ako na speeding. So ang motivation ko, kaya ayoko na mag-speeding, baka mahuli ako, magbabayad ako ng 2,000 yata o 3,500. Tatlong speeding na po kasi ako. Pero yung dalawa, hindi ko alam na speeding ako eh. Alam ko, ang isa lang yung naging aware ako, yung dalawa, hindi ako aware. But anyway, fear of the Lord, yan po ang magbibigay sa atin po ng malaking motivation at ginagawa ngayon ng Holy Spirit para i-avoid natin ang disobedience. Pagka alam natin yung disobedience, i-avoid na natin. No? And the Holy Spirit will say, will convict us na that's wrong, that's disobedience. Diba? So, disobedience, talking about disobedience, I'd like to share with you this verse from Proverbs. Yung Proverbs, ano po, the fear of the Lord is to hate evil. Ano po? The fear of the Lord is all about having hatred towards evil. This is the good hatred. Ang hatred, masama yan. Pero pagka hatred towards evil, yan ang good kasi fear of the Lord yan. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverse mouth, I hate, sabi ni God. Si God, hate po niya yung pride, arrogance, at saka perverse mouth. You know? So yan, kapag may fear of the Lord ka, makukonvict ka sa pride, arrogance, at saka sa maling pagsasalita, yung perverse mouth. No? Kahit yung pong mga ungodly jokes, makukonvict ka ng
Holy Spirit, no? At magkakaroon ka ng fear na hindi ito tama, no po? So, the fear of the Lord is to hate evil, hate pride, hate arrogance, hate perverse mouth. Amen? Kaya nga po, ang to fear the Lord is to hate also disobedience, because disobedience is pagka pinag-aralan mo, it's an evil way, no? Although yung may mga disobedience na malalaki, gross ang tinatawag, merong mga disobedience na maliliit lang, but small disobedience is still disobedience, no po? Kaya si Lord, yung malaking disobedience, dinidil niya, pati yung maliit na disobedience, dinidil din niya. Anong dahilan? Bakit dinidil ni Lord ang big disobedience, small disobedience? Para ma-bless po niya tayo. Amen? Gusto po ng Lord, ma-bless po niya tayo. At talagang ang unang blessing ay mabago niya yung puso natin, mabago yung attitude natin, at talagang susunod na yung iba pang mga blessing nun. No? Iba-ibang blessing, kahit mga kabuhayan, na blessing, no po, sa career, no, sa business, sa pag-aaral. So, yun po, lalo-lalo yung mga youth din, mga kabataan, talagang nire-raise up kayo ni Lord. Praise God, kabataan pa kayo, ay nakilala niyo ng Lord. Ay talagang yung heart ninyo ay maging obedient heart. At sanayin ng puso natin na go-obey para pagka may konting disobedience lang, nakokonvict ka na kagad. Amen? So, uulitin ko po yung Deuteronomy 28. Sabi ng Bible, sa Deuteronomy 28:1, sa verse 1, and all this blessing, at verse 2, no, 28:2, and all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Because you obey. So you can claim the verses dito, yung listahan ng mga blessing mula verse 3 hanggang verse 14, makiklaim mo lahat yun. Blessing sa karunungan, blessing sa victory, blessing sa business, no? Blessing sa protection, po. And then, yung Deuteronomy 28 verse 15, but it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully His commands and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. So, ma-avoid mo rin yung curses. By avoiding disobedience, you will also avoid the curses. So, ano pong mangyayari nun? Blessings. Kaya po yung fear of God will give us God's great blessings and will take us to our great destiny. Amen? So, yung pong new heart natin is about obedient heart created by the Holy Spirit na mayroong fear of God. Amen? Yung good fear of God. Amen? So, praise God po. Yun po ang word ni God. Magpipray po tayo, pero magtutuloy po ng prayer ngayong gabi ay si Pastor J at saka si Pastor Jun po ng Mexico. Tayo po yung mag-pray. Lord, maraming salamat po na gusto po ninyo kaming mabless lahat. Kaya Lord, in the name of Jesus, we understand now that the new heart that you have given us is an obedient heart. Heart, Lord, na pinapangunahan ng Holy Spirit. Heart na may fear of God, yun din ang Holy Spirit. Kaya Lord, salamat po. Gustong-gusto po ninyong mabless kaming lahat. And I pray and declare, lahat ng aking mga kapatid, with their obedient heart, makikita nila lahat, Lord, ang mga promises nyo na blessing, lalong-lalo na sa Deuteronomy 28:3-14. Makikita nila na na-fulfill sa kanilang buhay. And we even claim, Lord, yung Job 42:10, na dodoblehin nyo po, maire-restore nyo po ng doble lahat ng aming mga losses. Thank you, Lord.
We glorify you, we exalt you. Patuloy na pangunahan po kami ng Holy Spirit ngayon sa aming 61st night of prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po.